Manalangin sa ating buhat mabait na Diyos. Hallelujah. Upadakilat papagpalong Diyos ang mambanal na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo po aming pinakamamahal ang Panginoon Kristo. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinasasalamatan at aming tinataas, niluluwalhati, ang dakilat makapangyarihan pangalan. Salamat sa pagkakataong ito, malapano na muli sa gabing ito. Ikaw ay malaya namin na papuri at pasalamatan. Salamat, O Diyos, sa iyong paglangis sa bawat yugto at bahagi ng balagawain, sa iyong makalahat na awitin, mga buhay na patutunan, iyong mga anak, nahayag iyong kabutihan, iyong kapangyarihan, sa awitin, na iyong mga awit, malapay noon ang iyong matamis, balala presensya, na patuloy mo pinapadama sa bawat sa amin na ito ang aming kagalakat, kalakasan, O Diyos. Salamat sa matatapat mong manak, patuloy nagkakaloob sa iyong balalgawain at sa mga pagkakataong ito, malapay noon, pagpalain mo po yung dakilang salita na aming pag-aaralan, ngunit bago po lahat, kami po sama-sama lumalapit sa iyong dakilang harapan, nagpapakababalog, nagsisisi sa unat dalangin, ng aming minamahal na magulang sa mga pastor, kahabangan pong batsa at patawarin sa aming mga pagkukulang pagkakasala, maging ang iyong abalingkod, anong mga pagkukulang aking kahinaan na nagawa, patawarin mo po akong malapay noon. At sa mga pagkakataong ito, ako po yung pangunahan, malapay noon, ikaw po magbigay ng mga kataga-salita sa aking mga labi, dapat kong sabihin, gawin, bigyan po ako ng karunungan at kalaman ng ipahayag yung dakilang salita, kalakip ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo, malapay noon, buksan mo po ang puso at pangunawa, lahat yung mga anak sa mga pagkakataong ito, O Diyos, hallelujah, gawin mo po akong pagpapalang espiritual sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin at sa makapangyarihang mong pangalan. Sama-sama namin sinasaway, pinapalayas, lahat ng hadlang gawa ng kaaway, di pagkaunawa, pagkainip, pagka-distract, kasout in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay nauko lamang sa Diyos na buhay, ang hari ng mga hari, ang Diyos na lumikha langit at lupa na pinagkakautangan natin ng buhay, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ganyan din po ang ating pagbibigay galang, pagrespeto sa ating minamahal at ginagalang na Ebangelista Willie Estrada Almeida, na siyang huling propeta sa ating kapanahunan, at maging sa lahat ng kanyang mga anak, manugang at apo, sa lahat Almeida Children, Almeida Family, at agad din po patuloy nating inaalaala at imanlimutan ang mga pinagpalang aral at turo ng ating beloved assistant pastor, Lina Comon Almeida, ang pagbati rin po sa ating beloved ordained preacher, sa ating mga co-preachers, sa lahat po natin mga musician, mga awit, at sa inyo po lahat mga minamahal, siya pong pinagpalang umaga sa atin lahat. Ang lahat po yung sabi ng praise the Lord. Sama-sama po natin palakpakan ng ating buhat mabait na Diyos, mga minamahal. At sa mga pagkakataong ito, pag-aralan po natin ang hinaharap ng o kakaharapin ng mga tao sa darating na panahon. Ngayon, mga minamahal, kung ating papansinin at ating lalawakan ang ating mga isip, ating pagmamasid, napakaraming pangyayari sa ating daigdig na nakakabahala. Amen? Ngayon, mga minamahal, ang mga tao ay kumbaga patuloy sa kanilang buhay, kampante, normal, pero napakarami rin tao ang hindi alam ang kailangang kakaharapin sa darating na panahon. Amen? Bakit, mga minamahal? Dahil habang lumalapit ang pagbabalik ng ating buhat mabait na Diyos, ang sabi ng balakasulatan, ang kanyang pagbabalik, may mga palatandaan. Nariyan mga kaguluhan, mga iba't ibang mga kalamidad ang dumarating. Ngayon, mga minamahal, marahil inyong napakinggan na sa balita, maging sa mga social media, nangyaring tragedya sa Dubai. Isang pagbaha. Magtataka ka, mga minamahal, bakit binaha ang lugar na yan? Antalang, kumbaga, ang lugar na yan ay disyerto. At dyan ay hindi umuulan. Kung umulan man siguro,
Isang taon ay isang beses. Kaya nga sila mga minamahal, wala silang mga drainage system na ginagawa dahil hindi naman nga naulan dyan. Ngayon ay dumating sa kanila ang pagbaha. Kumbaga mga minamahal, maiisip mo bakit. Pero yan mga minamahal ay isa lamang sa mga sinyalis, palatandaan na ang ating Diyos na buhay malapit na magbalik. Amen? Habang ang mga tao, mga minamahal, sumisigaw kapayapaan, pero dumarating yung pagkawasak. At hindi rin marahil lingid sa inyo, mga minamahal, ang kaguluhan sa iba't ibang panig ng daigdig. Amen? Kagaya halimbawa, mga minamahal, sa ang nangyayaring kaguluhan sa pagitan ng Iran, ng Israel. Kumbaga, babago lamang na nagpalipad ng 300 piraso na missiles, iba't ibang klase, may mga drones. Kumbaga, yung mga sandatang yan, mga minamahal ay kumbaga mapamuksa. Ngayon, mga minamahal, bagamat hindi pinahintulot ng Diyos na makaabot o sumabog man sa lupay ng Israel. Pero isang bagay na nakakabahala. Bakit mga minamahal? Dahil lumalaganap na yung mga kaguluhan sa iba't ibang panig ng ating daigdig. Ngayon mga minamahal, kung marahil, dahil nga sa hindi pinahintulot ng Diyos na ito'y makarating sapagkat iba't ibang bansa ang nag-intercept doon sa mga missile. Bakit mga minamahal? Dahil alam nila na kapag yung mga missiles na yan nakarating, sumabog sa Israel, siyantyak na bagay mga minamahal, gaganti itong kabila at magaganap yung grabing kaguluhan. Amen? Kahit ng mga Arabong bansa, mga minamahal, tumulong. Dahil ayaw nila na magkaroon ng digmaan. Pero dito mga minamahal, ito ay pinapaunawa ng Banal na Kasulatan, darating at darating. Sapagat ito isang palatandaan o kumbaga isang mangyayari at magaganap sapagkat sinasabi ng Banal na Kasulatan. Amen? Ngayon mga minamahal, basahin po natin ang 2 Timoteo 31, 3:1 hanggang 5. Dito po tayo sa ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 5. 1. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa sa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Ang sabi ng mga minamahal ng 3:1, dapat alamin mo ito. Kumbaga, sinasabi na ating tayo magmasid. Tayo magsiyasat mga minamahal. Tingnan natin yung ating paligid, yung nangyayari sa ating daigdig. Dapat alamin mo ito na sa mahuling araw ay darating ang panahong mapanganib. Kumbaga mga minamahal, hindi lamang yung mga kalamidad, mga trahedya, kundi pati mga tao, mga minamahal ay magiging mapaganib. Sapagkat sinasabi sa ating binasa, mga minamahal, na mga tao ay magiging, ang kalampuso ay magiging masama na. Amen? Mawawala na sa kanila yung pag-ibig sa kanilang kapwa, mga minamahal.
At dito ay ang mga tao ay magiging maibigin na sa mga kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Sabihin mga minamahal, ang isip ng tao at akalang puso ay naroon na o kumbaga ay maalipin na ng kasamaan. Kaya magiging mapanganib. Kumbaga, kapag dumating ang panahon yan, sa huling panahon, wala ka ng tao na maaaring mapagkatiwalaan sapagkat ang mga tao magiging masama na. Amen? Kaya dito mga minamahal, sabi walang katutubong pag-ibig, mga palabintangin, sabi matitigas sa mga ulo. Pero ang sasabi dito na may anyo ng kabanalan, dapat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Sabihin mga minamahal, wag tayong makisama sa mga tao na gumagawa ng mga kalikuan. Ibig sabihin mga minamahal, pinaiiwas tayo ng ating buhat mabait na Diyos dahil ayaw ng ating mga Panginoon na ikaw ay mahawa, ikaw ay madala, at ikaw ay maging kagaya nila. Ang nais ng Diyos, mga minamahal, ikaw ay maging matuwid sa kanyang harapan. Kaya sinasabi dito, mga minamahal, na tayo pinapapag-ingat. At sinasabi na sa huling panahon ito, magiging mapanganib na ang lahat ng bagay. Amen? Kaya ngayon, mga minamahal, ipinaliwanag ng Banal na Kasulatan para tayo ay maging handa, mag-prepare upang dumating ang panahon ito ay tayo makasurvive. Amen? Tayo makapagpatuloy. Lahat po yung sabi, praise the Lord. Kaya, ibig sabihin mga minamahal, sikapin natin. Amen? Gawin natin mga minamahal ang lahat ng ating magagawa na hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon, tayo ay masumpungan niya na tayo naglilingkod. Sapagkat kapag dumating ang mga panahong ito, mga minamahal, wala tayong maaasahang tao na makatutulong sa atin, kundi ang ating buhat mabait na Diyos lamang. Kaya anong dapat natin gawin, mga minamahal? Patuloy tayong maglingkod, magpakainit sa ating pinakamamalapan Diyos. Ito lamang, mga minamahal, ang isang bagay na makapagliligtas sa atin, yung ating panampalataya, yung ating mainit na paglilingkod sa ating buhat mabait na Diyos. Amen? Bakit? Paano mo aasahan yung mga tao? Sila na nga ay naalipin na ng kasamaan. Kumbaga, naging puso nila ay naging masama na. Kaya ang Diyos lamang ang ating pag-asa, mga minamahal. Ngayon, basahin po natin ang aklat ng mga taga-kawikaan. 4:20 hanggang 21. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 4, sa talatang 20 hanggang 21. Dito po sa 20. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Sa 21, huwag mga hiwalay sa inyong mga mata. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso. Amen. Amen. Lahat po yung sabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Ang sabi ng ating Panginoon, anak, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Sabi ng ating buhat mabait na Diyos, mga minamahal. Makinig tayo sa sinasabi ng ating buhat mabait na Diyos. Buksan mo ang iyong puso, ang iyong isipan. Pakinggan mo ang sinasabi ng ating Panginoon ng kanyang mga mensahe. Amen? Na sinasabi dito, mga minamahal, huwag mga hiwalay sa ating puso, sa ating isipan, ang mga salita at sinasabi ng ating buhat mabait na Diyos. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso. Sabihin mga minamahal, talagang yung sinasabi, yung mga salita ng ating buhat mabait na Diyos, itanim natin sa ating puso. Huwag nating aalisin. Ingatan natin sapagkat ang sabi ng Banal na Kasulatan, ito yung ating buhay. Amen? Sa panahong ito, mga minamahal, kung ating isipin, napakahirap na ikaw ay mawala pa sa ating buhat mabait na Diyos. Bakit?
Iba na ang takbo ng ating panahon, mga minamahal. Kung ikaw ay, kumbaga, malapit na tayo sa finish line, dahil nakikita natin ang mga tanda na malapit na magbalik ating bait mabait na Diyos. Ngayon, dahil malapit na, huwag ka nang titigil. Kung titigil ka pa, sayang. Yung mahabang panahon na yung pinaglingkod. Kumbaga, nasa dulo ka na, bumalik ka pa. Mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, magpatuloy ka sa daan na yung tinatahak, daan na tinuro ng ating bait mabait na Diyos na patungo sa kanyang banal na kaharian. Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi dito mga minamahal, ingatan. Baga mga minamahal, paano natin iingatan ang salita ng ating bait mabait na Diyos? Lagi tayong nasa pananambahan, lagi tayong nasa pananalangin, lagi tayong dumalo. Bakit mga minamahal? Kapag hindi mo pinagsikapan ang mga bagay na ito, mawala ka sa ating bait mabait na Diyos, napakahirap mga minamahal. Dahil mawawala na sa iyo ang kagalakan. Mawawala na sa iyo ang pagpapala ng ating bait mabait na Diyos. Baka bawiin sa iyo ng ating malapayno ang kanyang pangako sa iyo. Amen? Kaya ngayon mga minamahal, ito yung paalaala sa atin na sa ating paglilingkod, sa ating bait mabait na Diyos, mga minamahal, ay sinasabi na tayo ay magsikap. Tayo ay magtiis. Kumbaga, mga minamahal, ang paglilingkod sa ating malapay noon, kasama yung pagtitiis, pagsisikap, kasama yung pakikipaglaban, ipaglaban mo yung iyong pananampalataya, ipagtrabaho mo para ikaw ay magtagumpay. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Amen? Ngayon mga minamahal, hindi ka magtatagumpay kung ikaw ay titigil. Kumbaga, lagi tayong pasulong, pabante. Laban lamang. Go. Sabihin mga minamahal, magpatuloy ka. Huwag ka nga atras. Sapagkat, ibig sabihin, pagka ikaw umurong at umatras, sinuko mo na ang iyong kaligtasan. Amen? Purihin natin dakilan Diyos, mga minamahal, dahil kung ating isipin, mga minamahal, mapalad tayo. Sapagkat pinuksan ng Diyos yung ating kaisipan, yung ating kaunawaan, na maunawaan natin, mga minamahal, ang ganitong bagay, para tayo po ay ating mapaglingkuran ang Diyos. Magawa natin ang kanyang banal na kalooban. Amen? Kung ikukumpara sa ibang mga tao, mga minamahal, hindi na alam ang mga bagay na ito. Amen? Pero tayo, alam natin mga minamahal, kaya kailangan na ikaw ay magpakainit na sapagkat ang panahon ngayon, hindi na biro mga minamahal. Puri natin dakilan Diyos sa aklat ng Mateo 28:20. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 28, talatang 20. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Ang sabi mga minamahal ng ating binasa, sabi dito mga minamahal na ituro ninyo sa kanila. Sabi mga minamahal, sa atin. Sabihin sa lahat ng mga manampalataya, mga anak ng Diyos, na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Amen? At naririto ako'y sumasa sa inyo palagi hanggang katapusan ng sanlibutan. Sabihin mga minamahal, kapag ginaganap mo, sinusunod ang kautusan ng ating buhat mabait na Diyos, ang Diyos ay sumasa iyo. Hanggat ikaw ay mainit naglilingkod sa ating malapay noon, ang Diyos sumasa iyo. Amen? Ang banal na Espiritu natin malapay noon, nasa iyo. Sabi dito, mula ngayon hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sabihin mga minamahal, kung kayo magpapatuloy, ang Diyos kasama mo, hindi ka iiwan o pabayaan hanggang sa kanyang pagbabalik, mga minamahal. Pero kung ikaw ay
uurong, mga minamahal, ang sabi dito, ang Diyos ay hihiwalay din sa iyo. Hihiwalay ang Holy Spirit ang ating malapay noon. Amen? Kaya mahirap, mga minamahal. Kaya sikapin natin na wag na tayong mawalay pa sa presensya ng ating buhay at mabait na Diyos. Tayo patuloy, mga minamahal, sa Amos 8:11. Dito po tayo sa aklat ni Amos, Kapitulo 8, talatang 11 hanggang 13. 11. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. At sila'y magsisilaboy sa dagat, at mula sa hilagaan hanggang sa silanganan, sila'y magsitakbo ng paro at parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. Sa araw na iyon ay manglulupaypay sa uhaw ang mga magandang dalaga at mga binata. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating malapanong. God bless you po sa pagkabasa ng salita ng ating buhat mabait na Diyos. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Ang sabi, mga minamahal, ng ating binasa, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawang man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. Ngayon, mga minamahal, darating pala ang ganitong panahon kapag wala na ang mga tunay na anak ng Diyos, kinuha na ng ating malapay noon, yung mga tao na binaliwala ang salita ng ating malapay noon, binaliwala ang pangaral ng mga mangangaral. Pag dumating ang ganitong pagkakataon, saka lamang nila maisip ang kahalagahan ng salita ng ating malapay noon. At dito hahanapin nila, mga minamahal, ang salita ng Diyos. Pero hindi nila masusumpungan. Hahanapin nila ang gawain ng ating malapay noon. Hahanapin nila yung mga mangangaral. Pero wala na, mga minamahal. Kaya sabi dito, pupunta sila sa iba't ibang lugar. Sa hilagaan hanggang sa silanganan, magsisitakbo parot parito para lamang masumpungan. Kung may nangangaral pa o may nagpapahayag ng salita ng ating malapay noon. Kaya dito, mga minamahal, magkakaroon ng kagutom sa salita ng Diyos. Amen? Ibig sabihin nito, mga minamahal, habang tayo ay mayroon pang panahon, pagkakataon na ating naririnig ang salita ng ating buhat mabait na Diyos, ating pong pakinggan, ating dinggin, ating gawin. Hindi lamang sapat yung napakinggan natin, samahan natin ang pagsunod, paggawa. Amen? Sapagkat tayo ay malaya pa sa ngayon, mga minamahal. Pero baka dumating ang araw na mawala na tayo ng kalayaan. Kaya hanggat tayo malaya pa, mga minamahal, ating sikapin na lagi tayo makapakinig ng pangaral ng Ebanghelyo Kaligtasan. Dahil kapag dumating na ang ganitong pagkakataon, wala na, mga minamahal. Kaya yung mga tao na binaliwala ang ganitong pangaral, ang salita ng Diyos, saka nila hanapin. Pero wala na, hindi na nila masusumpungan. Sapagkat ang mga anak ng Diyos, kinuha na ng ating malapay noon, wala nang mga ngaral. Amen? Kaya magsisiman sila. Sabi nga, huli na. Amen? Kaya dito, mga minamahal, ay ang sabi, sa araw na yun, manlulupaypay sa uhaw. Ang sabi, lahat na mga naiwan ng mga anak ng Diyos o yung mga tao ay manlulupaypay sa uhaw. Hindi sa tubig, kundi sa salita ng ating buhat mabait na Diyos. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Sa aklat po ng Pilipos 2:12, dadalawang versikulo na lang po ito, mga minamahal. Kaya sa lahat po ng naidlip, kayo po magsigising na. Amen, hallelujah.
Dito po sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kapitulo 2, sa talatang 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Purihin ang ating malapay noon. Maliwanag mga minamahal na yung ating pagsunod sa ating malapay noon, kumbaga, sabi ni Apostol Pablo, hindi lamang kapag nasa harapan niya. O ibig sabihin mga minamahal, ang ating pagsunod sa ating buhay at mabait na Diyos, hindi lamang kapag tayo narito sa bahay sambahan. Amen? Sabihin mga minamahal, ang ating pagsunod sa ating buhay at mabait na Diyos, saan man tayo naroroon, wala man tayo sa ating panambahan, tayo may nasa ating mga trabaho, o tayo ay pupunta sa iba't ibang lugar. Sabi dito, gawin natin at lubusin natin yung gawain ng ating sariling pagkaligtas. Amen? Sabi may takot at pahinginig. Ngayon mga minamahal, kaya itinuturo sa atin na sa tahanan o diman, tayo ay sumunod sa kaluban ng ating buhay at mabait na Diyos. Hindi po sapat na tayo ay kapag nasa pananambahan lamang tayo susunod. Hindi yan sapat mga minamahal. Sa ating tahanan, gawin din natin yan. Amen? Minsan kahit saan nasa trabaho, magagawa natin mga bagay na yan mga minamahal. Kaya ito ay sinasabi ng Banal na Kasulatan, para tayo ay maging matuwid, tayo maging karapat-dapat sa ating buhay at mabait na Diyos, na kahit tayo ay wala dito, naroon pa rin yung ating pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Purihin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Naalala ko yung napakinggan kong panaginip ng isang bata na kumbaga hindi na dumalo, children's choir. Ngayon mga minamahal, na naginip na hindi ko na masimula sa simula, pero ang nagip ko mga minamahal, napakinggan ko, nagpakita sa kanya yung Diablo. Sabi sa bata, mga minamahal, gusto mo ba dito sa impyerno? Ay siyempre, yung bata, meron na rin kaalaman, ayaw. Ngayon mga minamahal, nagpakita sa kanya ang ating malapay noon. Gusto mo dito sa langit? Ipinakita sa kanya ng ating malapay noon ang lahat na naroon sa kalangitan, mga bahay na ginagawa ng mga anghel para sa mga matatapat na anak ng Diyos. Lahat ng mga lansangan, mga ginto, mga kristal, mga diamante, napakaganda sa sinasabi mga minamahal. Ngayon, muli siyang tinanong, gusto mo dito sa langit? Opo. Kung gusto mo rito sa langit, sumamba ka. Maglingkod ka sa akin. Amen? Yung pala mga minamahal. Kaya yung bata mga minamahal, sabi siya ay babalik na uli, sasamba na uli mga minamahal. Ibig sabihin mga minamahal, yung pinapaliwanag o pinapaunawa doon sa bata, kahit siya, hindi man bata pa, mga 12 years old, na kahalagahan ng kaligtasan. Magkakaroon ka lamang ng kaligtasan, makakapunta ka sa langit, sa karya natin buhay at mabait na Diyos kung ikaw ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating malapay noon. Lagi kang dadalo. Kaya sabi nung malapay noon, kung gusto mo ng langit, maglingkod ka sa akin. Dumalo ka, magsamba ka, umattend ka ng gawain. Amen? Ay papano nga tayo mga minamahal, magkakaroon ng kaligtasan kung tayo nasa bahay lamang, kahit tayo may panahon pagkakataon, hindi tayo sumasamba o dumadalo. Amen? Yung pananambahan mga minamahal, yan ay tungkulin ng mga Kristiyano at mananampalataya. Amen? Ang pagsamba mga minamahal, hindi lamang isang beses. Ang paglalingkod sa ating malapay noon, wala po yan limitasyon hanggat hindi bumabalik ang ating buhay at mabait na Diyos. Kinakailangan natin tayo magpatuloy. Huwag tayo magpakampante mga minamahal. Dahil
magmasid kayo sa nangyayari para maunawaan ninyo na malapit na magbalik ang ating mabait na Diyos. Aklat ng Deuteronomio, huling bersikulo po, 31:6, sa lahat po natin mga musician, mga awit. 31:6. Pagbasa sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 31, talatang 6. Kayong magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot ni manglilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya iiwan, ni pabayaanan kaniya. Lahat po sabi, praise the Lord. Ang sabi ng ating mabait na Diyos, mga minamahal, kahit anong mang mangyari sa ating hinaharap, anong mang nangyayari sa ating daigdig, kahit paano nang mapangalip, ang sabi ng ating mabait na Diyos, magpakalakas ka at magpakatapang. Huwag kayong matakot. Ibig sabihin, mga minamahal, ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan kaniya. Amen. Yan ang pangako ng ating Panginoon, mga minamahal. Magpakalakas ka. Harapin mo. Kung may pagsubok ka, harapin mo. Labanan mo, mga minamahal. Magpakainit ka. Amen. Huwag kang susuko. Kahit sa kahirapan man o mga kapigatian na dumarating, mga pagsubok, mga minamahal, huwag kang aayaw o bibitaw sa paglingkod sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi dito at pangako ng Diyos, siya yumayaong kasama mo, hindi kanya iiwan ni pababayaan. Sabihin mga minamahal, anumang ibunga ng darating na panahon, sabi ng Diyos, hindi kanya iiwan ni pababayaan. Bakit mga minamahal? Mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya sinasabi niya, hindi kanya tayo iwan, basta magpakatapang ka lamang, magpakatatag ka, magsikap ka. Amen. Gampanan mo yung tungkulin, yung ministeryo mo sa ating Panginoon. At ang Diyos na nangako sa atin ang kaligtasan, hindi niya tayo iwan o pabayaan. Sabihin mga minamahal, kasama mo ang ating mabait na Diyos. Bakit mga minamahal? Lagi natin kasama ang Diyos. Ayaw niya mga minamahal na tayo mawawala. Ayaw niya na tayo mapapahamak. Sapagkat yung pagmamahal ng Diyos ay nasa atin. Nais niya ikaw tayo ay kanyang makasama sa kanyang kaharian. Kaya tayo kanyang pinilit, hinirang. Dahil gusto niya na ikaw at ako, tayo ay sama-sama doon sa kaharian ng ating mabait na Diyos. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Tayo po umawit. Awitin po natin yung Panginoon, tulungan mo ko. Amen, hallelujah. Sapagkat sa ganang ating sarili, mga minamahal, hindi natin kaya ang maraming bagay. Kaya kinakailangan natin ang tulong ng ating mabait na Diyos. At ang pangako naman niya, mga minamahal, hindi niya tayo iwan o pabayaan sapagkat mahal tayo ng ating mabait na Diyos. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Panginoon, tulungan mo ako. Hallelujah, Lord Jesus. Ngayon at sa oras ng pangangailangan ko, Hallelujah, hallelujah. aking itataas, aking kamay hawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Hallelujah, hallelujah. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay. Problema at paghirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa iyo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Hallelujah. Panginoon,
Jesus, ako'y sayo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. Hallelujah, Jesus. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Purihin ka malapay noon. Aking itataas, aking kamay, hawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay. Problema pag-ibig sa aking kumakawa, ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbay. Jesus, tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbay. Jesus, tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating malapay noon. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dumaan man tayo sa mga pagsubok, dumaan tayo sa kahirapan, sa karamdaman, pero ang ating bait mabait na Diyos, mga minamahal,
Hindi niya tayo iniwan o pinabayaan. Tayo may nagkakasala, nagkukulang. Pero ang kamay ng ating buhat mabait na Diyos, bukas na tayo kanyang kinukup-kup. Hallelujah. Purihin ang ating malapay noon, napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nakapaligid man sa atin ang mga pagsubok na yan, pero ang pangako ng ating buhat mabait na Diyos, mga minamahal, tayo magpalakas, magpakatapang, hindi niya tayo iiwan o pabayaan. Kanyang pangako, kung tayo magpapatuloy, mga minamahal, magpapakainit mula ngayon hanggang sa huling panahon, kasama natin ang ating buhat mabait na Diyos. Purihin ang ating malapay noon, mga minamahal. Kaya sa umaga pong ito, hallelujah. Tayo po'y sama-sama dumalangin sa ating buhat mabait na Diyos sa lahat mo ng ating mga pangailangan, mga minamahal. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Lord to Jesus. Upo dakilat papagpalan Diyos sa mambanal na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo po ay pinakamamalapan Jesus. Sa umagang ito, malapay noon muli aming pinupurit niyo luwalhati at yung dakilat makapangyarihan pangalan. Sa unat dalangin namin minamahal ang magulang siya mula pastor, kabagan pong bahat sa aming patawarin sa lahat ng pagkulang pagkakasala, linisin mo kami sa aming mga kalikuan. Malapay noon, narito po kami lumalapit sa iyo. Sa lahat ng pangailangan ng iyong mga anak, ikaw po nakakalap na kababatido, Diyos. Ipagkalap mo siya malang kapamaraanan. Pagpalain po lahat yung mga anak sa lahat ng sa araw-araw na kalang buhay. Malapay noon, ang proteksyon, pag-ingat, ipagkaloob mo. Ang pinasal, material, spiritual, ang pagpala na kalang kailangan, ipagkaloob mo. Malapay noon, samahan mo po kami, O Diyos. Huwag mo po kami iiwan, pabayaan. Malapay noon, hallelujah. Sa amin di po idadalangin, malapay noon, hallelujah, na kami yung panghawakan. Nasa gitna ng mga pagsubok, kahirapan, pag-usig, patuloy ka namin mapaglingkuran hanggang sa iyong pagbabalik, magampanan namin, O Diyos, sa aming mga tungkulin. Malapay noon, namin di po idadalangin namin mga mahal sa buhay na hindi nakakakilala pa sa iyo. Sila may iyong tawagin, O Diyos, sa iyong mga anak na tumalikod. Kahabagan mo po sila. Muli mo silang bigyan panampalataya, muli mo silang ibalik, ikaw po ang gumawa ng kapamaraanan, sila makapanumbalik sa iyo. Sa may mga karamdaman, malapay noon, hallelujah, ay po yung pagpalang kamay, ipagkaloob po ang kagaling at kalusugan sa mga dumarasang pagsubok. Tulungan mo po sila, malapay noon, mag-isa lang mga problema, lutasin mo po, Diyos. Hallelujah, amin di po idadalangin, natigit ang aming minamahal na pastor, patuloy mo ipagkaloob sa kanya kalusugan at kalakasan mahabang buhay. Nais pa po namin siya makapiling sa mahabang panahon, lahat ng kanyang mga anak, manugang at apo, na kanyang katuwang ingatan po at pagpalain, lahat ng aming mga manggagawa, mga preacher, mga kapatiran, malapay noon, pagpalain mo po, O Diyos, hallelujah. Samahan mo po kami at balutin ng balay Espiritu, malapay noon sa araw-araw namin buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot panalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo po ay sama-sama na ating ikasout anumang mga karamdaman, ating tiyataglay. Hallelujah. Ang kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, at kung may prayer request, itaas ang dalawang kamay. Kung tayo nagmumura pa, hallelujah, ang isang kamay sa bibig, hallelujah. Sama-sama po mga minamahal, upo dakil pagpalan Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po ang pinakamamalapan ni Kristo, sa umagang ito, aming sinasaway, pinapalayas, lahat gawa ng kaaway, karamdaman, arthritis, diabetes, high blood, cancer, asthma, hallelujah. Arthritis, kasout, in Jesus' name, di mo yung karamdaman, hallelujah, high blood, hallelujah, cancer, arthritis, diabetes, hallelujah. Asthma, kasout, in Jesus' name, problema, kahirapan, kasout, in Jesus' name, madla sa mga pagpapala, kasout, in Jesus' name, panginapalupaypay, kasout, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo po ay tatalon 3 beses. Sigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Sigaw na may panampalataya sa ating buhat mabait na Diyos. Sabay-sabay po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ating dakilang Diyos, mga minamahal, at God bless po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng ating buhat mabait na Diyos. At